Yun mga boss, no? Dito na naman ulit tayo. Honest review lang. So hindi to sponsored video. At lalo sa lahat, hindi tayo para manira ng produkto. So ang anong re-review natin ngayon, itong Coolman na Sandom 2-person na tent. So kung mapapansin nyo ngayon, ayan, naulan. Ayan. So ito yung Sandom tent natin. So, yan. Tapos papakita natin yung ordinary na tent. Dito meron tayong tent dito na kalapit na, ayan, ordinary na tent. Ayan. Yan, yung ganyan. So, ayan. So, usually, yung mga ganung tent, nag-absorb yun ng basa. Once na umulan ng malakas, nag-absorb ng basa yun. So dito naman sa ating Sandom na 2-in-1 na tent na Coolman brand, okay? Hindi siya nag-absorb ng basa. Itong pinaka ilalim na ply sheet niya. Yan, makapal siya. Para siyang sako, okay? Tapos ito lang yung pinaka nag-absorb ng basa. Itong water repellent natin na ply sheet, okay? Mamaya, pakita ko sa inyo sa loob yung pros and cons ng tent natin na to. Yan mga boss, no? Andito tayo sa loob ng ating Coolman Sandom tent. So papakita ko sa inyo kung ano maganda dito sa Sandom tent na to, no? Kung makita nyo, meron siyang 4 na mesh. Ayan. At ito pa. Ayan. So, ang maganda kasi dito, no, mga boss, alam naman natin na mga tent is mainit, no? So, bakit mainit yan? Kasi nga, yung ibang tent is walang mesh. Usually, ibang walang mesh, yung mga hindi branded na tent. So, mainit talaga siya, no? At ang good thing dito sa ating Coolman na tent, na Sandom, yung ilalim, ito kung makita nyo, ayan, ilalim yan. Kanina pa umuulan niya, kanina pa umuulan. So, hindi nag-absorb ng basa yan, yung ply sheet na yan. Unlike sa ibang sa ibang tent, nag-absorb ng basa yan. Kaya mapapansin ng iba, kapag natutulog sila tapos biglang umulan ng malakas, basa na ilalim kasi nag-absorb siya ng tubig, no? Yun. So ayun yung pinaka downside ng ibang tent, no? Pero ang downside rin naman itong tent na to, kung mapapansin nyo, meron siyang ply sheet. Ayan. Ayan, oh. May ply sheet siya. So, ito. Wait lang. Itong ply sheet na yan, ayan. Ayan, kung makita nyo yung ply sheet na yan. Water repellent lang siya. Pero pag malakas ang ulan, nagmo-moist yan. Tapos, pag nag-moist yan, ma-absorb na itong mesh natin kung nakadikit siya dyan. So, ayun yung downside niya. So, dyan lang kayo mababasa. So, ito yung pinaka-cons niya. So, pag nag-absorb itong ply sheet na yan ng tubig, pag tumama dito sa mesh na to, i-absorb ng mesh yung basa, tapos magpapasok ng tubig niyan. Parang tutulo na, no? Dahil doon sa na-absorb niyang tubig ulan. Okay? Ayan. Ayun yung pinaka-cons ng tent na to. Pero overall naman, maganda siya. Kasi makita naman natin, sa ibang tent kasi, walang mesh, no? Kailangan bubuksan yung mismong itong pinaka-door niya para makapasok yung hangin, no? Syempre ang disadvantage pa nakabukas ang pinto, so yung mga insekto na pwedeng pumasok sa loob, no? So dito naman hindi, talagang secure ka. So yun lang talagang downside niya, yung pinaka panag-absorb yung ply sheet na yan. Tapos yan, panag-absorb ng mesh, tutulo na yung tubig dyan. So nagawa ko naman ng paraan, so naglagay kami ng plastic dito. Ayan, kung mapapansin nyo, may plastic na yan, ayan, no? Para kahit mag-absorb yan, yung pinaka-ply sheet niya, hindi yan ma-absorb ng ating mesh para hindi tumulo. Okay?
So, kung mapapansin nyo pati, ayan, kahit ko lang ha, talagang kanina pa umuulan yan ha. Ayan o, walang kabasa-basa, okay? Kung sa iba yan, basa na yan. Oh. Pati dito sa tent na to, tagang 2% talaga siya. Kung ano yung sinabi dun sa specs, 2%. Tapos yan, kung mapapansin nyo, ang dami namin gamit dito. Medyo pasensya na, no, mga boss, no? Medyo makalat. So, andyan yung helmet natin, mga gadgets natin. Ayan. Pati sa, ayan, ayan. Yung pinaka carrier bag ng ating motor, ayan, andyan. So, kasya naman lahat. Tapos kami naman ni Lady Boss, dalawa kami, kasyang-kasya kami dito. Okay? So, ano ba yung rating ko dito sa ano na to? Sa Coleman Sandom tent, siguro kung 1 to 10 dahil ayun nga lang, yun yung downside niya. Pag nag-absorb yung ply sheet na yun, wala kasi siyang dobleng ply sheet, no? Okay? So, ang rating natin dito is 8 out of 10. Pero kung nilagyan sana ni ni Coleman ng isa pang ganito, parang ganito na ply sheet dito sana, ayan, nakalagay rin yan dyan, pas de-shaper sana siya, mas okay sana siya, para may ano siya, second layer of protection, para hindi ka pasukin sa loob ng tubig, okay, o ng tubig ulan, okay. So, ano ba masasabi natin dito, mga boss, sa ating Sandom na tent? Kung worth it ba yung 2,500 natin para dyan sa tent na yan? So, masasabi ko, no, mga boss, sakto lang. So, sabi ko nga, ang rating natin dyan is 8 out of 10. Okay? Kasi maganda yung ventilation niya, unlike sa ibang tent talaga na mainit. Sa kanya okay na okay siya. So kahit sobrang init, okay lang. Kahit sobrang init yung panahon, okay pa rin kasi mapresko siya dahil sa apat na side niya ng puro mesh. May 4 side siya ng mesh, no? Tapos ang problema lang natin, sinabi ko nga sa inyo yung cons kanina, sa mesh din, no? Wala kasi siyang additional na, sa dalawang side niya, wala siyang additional na ply sheet para sa second layer of protection, okay? So, yun lang yung pinaka-cons niya. Pero yung cons na yun, magagawa ng paraan naman. So, katulad ng pinakita ko kanina, nilagyan lang natin siya ng plastic na mahaba. No? Para at least, kahit mag-absorb yung ply sheet na to, no, hindi ma-absorb ng mesh dahil sa nilagay nating plastic. Okay? Ayan. So, yun lang mga boss, honest review